dito ka. 1, 2, 3. So hello mga Kulit Shop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so andito tayo ngayon sa Sitio-Ragatan, Bangko, Tindang, Cavite at nagbabike-bike po kami ng aking anak. Ayan, so nakita nyo po kanina doon sa first part ng video natin na maganda na po yung takbo or yung pag-shift ng aking shifter sa bawat speed or gears ng ating bike. Alright, so isa sa mga essential na part ng pagbabike is dapat maitono natin ng maganda yung ating shifter at ang ating RD na tinatawag at yung ating FD kung meron tayong FD para maganda yung pag-shift natin at mas maging komportable tayo sa ating pag-jack So meron kasi tayo mga different speeds ginagamit sa ating pagbabike depende sa kung ano yung ating ginagawang pagbabike So for example, gusto natin na tayo ay kakarera, so nasa mga high speed tayo na gears or yung mga maliliit na sprockets or tinatawag natin na cogs. Ayan. And then kung tayo naman ay mag-aahon, aakyat tayo ng matataas na lugar. So ang ginagamit naman natin is yung low speed pero maganda or maalwan sa pagpadyak yung gagamitin natin. So ito yung sa mas malalaking sprocket or sa mas matataas na speed natin. So yun yung i-discuss ko sa inyo ngayon guys, kung paano ko itinono yung aking RD natin. Okay? And then at the same time, kung paano ko rin na itono yung ating FD or yung ating shifter dito sa may chain ring natin. Alright? So, nung nabili ko kasi tong bike, nakita nyo naman guys yung vlog natin nung binuo natin yung bike and then hindi pa nga nakatono itong ating RD and then FD. Ang kailangan nyo lang malaman guys muna is yung tatlong screw. Ayan. So, para saan ba itong tatlong screw na to? Etong screw po na ito nasa taas. Ito yung na may kinalaman sa lapit ng ating pulley. Ito yung dalawang pulley na yan. Ito yung pinaka pulley niya na sa malapit sa sprocket. Kung maganda ba yung distance niya dun sa sprocket natin. So may kinalaman po yan sa magandang pag-shift ng ating kadena from one gear to another. Right? And then ang isa naman po kailangan pa nating malaman, itong meron tayong nakalagay dito na H limit screw at saka L limit screw. Para madali nyo matandaan yung para sa akin, yung H limit yung high speed limit screw and then yung L screw or L limit screw yung low speed limit screw. Itong dalawang screw na to ang may kinalaman kung hanggang saan ba siya bababa at tataas. Okay, so yung high speed limit screw, yung H limit, dito yan sa pinakamaliit na sprocket. So tatandaan natin kung papalit na sprocket, yun yung papunta sa high speed. And then yung papalaki na sprocket naman or cogs, yun yung papunta sa low speed. Ito kasing malaking sprocket na to in combination dun sa pinakamaliit na sprocket na nandito, malubay lang yung pagpedal natin, malubay lang yung pagpedal natin. So ito yung ginagamit sa pang-ahon. Malubay lang, hindi mahirap sa binte, pero mabagal siya. So kaya tinatawag siya na low speed. And then, pag naman tayo kakarera, gusto natin na mabilis, konting padyak lang, ay malayo na yung mararating natin o mabilis yung magiging andar natin, medyo mahirap lang or mabigat sa binte. Ito naman yung papaliit na sprocket. Ayan. So, habang lumalaki yung sprocket, bumabagal ang takbo natin at gumagaan ang pedal natin, ang padyak natin. Habang pumupunta naman siya sa pababang sprocket or paliit na sprocket, bumibigat ang pedal natin pero bumibilis naman tayo. So yun yung gamit ng dalawang to. Ito yung magdidikta kung mararating na ba niya o narating na ba niya yung pinakamalaking sprocket at pinakamaliit na sprocket. And then
etong cable natin or shifter cable. Ano ba yung step na ginawa ko? Para sa akin guys, para ma-i-align natin siya or maitono natin siya ng tama o pinakamabilis na paraan, kailangan nating mai-align yung ating pulley. Eto, okay, yung pulley na ito, kailangan natin siya mai-align ng tama dito muna sa una nating sprocket, sa sprocket number 1. Okay? Yan, sprocket number 1. Sprocket number 1 natin dito, pero pagdating dito sa ating shifter, sprocket number 8 siya. Paano ang gagawin natin? So, ilalagay muna natin siya doon sa pinakamaliit na sprocket. So, ayan, nasa pinakamaliit na sprocket na siya. At kung titingnan natin dito sa ating shifter, nasa number 7 kasi 7 nga lang pala tong gear natin dito. Yung shift natin dito, 7 lang. Ayan, so dapat hindi na siya nakiklik. Okay, wala na siyang cambio. Okay, kumbaga nasa pinaka lowest shift na siya. And then, ang gagawin natin with the use of to 9mm na socket wrench, luluwagan natin tong cable para lumuwag yung pinaka cable natin, para lumuwag siya. So dapat hindi siya nahihila sa pagkakataon na bago nyo siya itono. Okay? So pag siya ay nakatanggal na, ayan, nakatanggal na, for example, nakatanggal na siya, sisipatin ngayon natin yung ating shifter or yung pulley. Kailangan yung pulley na to, etong nasa pangalawa na yan, ay maitapat natin dito sa unang sprocket. Kailangan pantay na pantay siya. So paano natin gagawin yun? Dapat hindi siya nakalampas, hindi rin siya naka before ng sprocket. So paano natin gagawin yun? Dahil nga po ito ay high speed natin to, ang gagalawin natin is yung age limit screw. Ikutin nyo lang to, paluwag or patikip hanggang sa umalign siya dito sa ating unang sprocket. Dapat naka-align na align yan, nasa gitna. Nga pala, bago nyo gawin yon, kailangan naka zero setting din itong ating barrel adjuster. Ito yung barrel adjuster natin. Zero setting dito. Dito naman sa ating shifter ko, wala naman siyang adjuster. So, wala na tayong i-adjust dyan. Ang kailangan lang natin tandaan is naka zero set siya. Wala siyang naka-activate na gear. So once na itapat na natin siya, adjust na natin siya dun sa gitna. Saka natin ngayon hihilahin itong ating cable. So hilahin natin siya. Dapat hindi siya malubay, no? Ito kasing aking cable, kung mapapansin nyo, ayan, may putol siya dito. Dapat tama ang tension niyan. So nung una nahihirapan na akong mag-adjust, yung pala ito malubay, no? Kahit naka zero setting na dun sa ating shifter, meron palang sumasabit dito. Kaya ngayon pag in-adjust ko siya, hindi maganda ang talon ng kadena dahil nga meron siyang kaunting play. So dapat wala. So para magawa natin 'yon, ang gagawin natin, hihilahin natin ito ng kahit pliers, and then pag nahila natin, saka natin sisikapan itong screw. Yan. So pag nakasikip na siya, ibig sabihin na-tighten na natin tong cable. Wala siyang adjustment dito sa barrel adjuster. So meaning yung pinakamababa niyang sprocket or yung pinakamaliit na sprocket niya, align na. So yun, naka-set na yung ating unang sprocket, naka-set na dun sa number 7. So pinakamababang natin, sprocket, at nakaset na dito sa number 1 na sprocket. Ang next naman natin gagawin guys is, yung para sa akin ilagay naman natin siya pataas. So i-testing natin ngayon, testingin natin paakyat, papunta dun sa pinaka low speed niya. So kung mapapansin nyo, pag ginawa ko yon, kunyari inakyat ko siya, yan, shift agad siya. So pag nakarating na siya doon sa pinakamataas kadena o na sprocket, yan, doon naman natin galawin yung L limit screw or yung low speed limit screw. So ang ginawa ko dito, in-adjust ko siya, hinigpitan ko siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. So yan. So ang tendency niyan guys, pag siniship na natin siya, wala na siyang shift nakasunod, no? Hindi na natin siya maiilipat kasi nasa dulo na. Nasa dulo na tong kadena natin, so hindi na siya gagalaw pa. Yun ang kanyang silbi, para hindi tumalon
itong kadena na to palabas ng ating cogs or sprocket. Ito, nililimitahan niya yung pagtalon ng kadena na lumampas pa dito sa pinaka malaking cogs natin or pinakamalaki nating sprocket. Sabihin, dapat naka-align ngayon itong ating pulley dito sa last natin na sprocket. So, pag nakaka-align na siya, higpitan nyo to, higpitan nyo. Yan, para hindi na siya gumalaw. And then, tsaka natin siya ngayon itotono. Pag nai-align na natin yung pinakamaliit na sprocket at pinakamalaking sprocket, doon natin itotono yung pagtalon ngayon yan. Pagtalon ngayon niya. Akala ko dati, yung pagtalon ng sprocket may kinalaman dito kaya pihit ako ng pihit sa dalawang to. Yun pala, wala siyang kinalaman kasi yung limit lang to eh. Kumbaga, yung pagtalon niya sa pinakamaliit at pinakamalaki. So kailangan din pala guys, ito saktong-sakto lang yung layo ng ating pulley dito sa ating kadena pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki natin. Hindi siya masyadong malapit, hindi siya masyadong malayo. So ito naman yung i-adjust natin dito. So then ang gagawin natin, ilagay ulit natin sa pinakaunang bracket sa number 1. So pag nasa number 1 na siya, ang gawin nyo, ilagay nyo na ngayon siya, or pag nasa number 7 dito sa ating shifter, number 7, nilalagay ko siya sa number 6. Okay, kinlik ko siya sa number 6. Yan. Then, paikutin nyo siya. Paikutin nyo siya. So, kung mapapansin nyo, tumalon agad yung aking kadena sa number 6. Kasi ito yung 7, 6. Yan, 7, 6. Tumalon na agad siya. So, kung hindi tumatalon guys, yung inyong kadena from 7 to 6, adjust nyo itong barrel adjuster nyo. So, higpitan nyo lang para umusod itong ating kadena. May maririnig kayo habang iniikot nyo itong kadena, iniikot nyo itong pedal natin, iingay siya ng iingay hanggang sa tumalon siya dun sa pangalawang sprocket. Once na tumalon siya dun sa pangalawang sprocket at wala na siyang ingay, automatic nakatono na yan. Hindi nyo na kailangan pang dalhin dun sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So once na tumalon siya from 7 to 6 na sprocket nang smoothly, makakatalo na siya sa 5, 4, 3, 2, 1. Yan. So yun lang ang ginawa ko guys. Napakadali lang nung ating procedure, no? Set lang natin sa 0, 0. Number 7, pinakamababa, alisin yung cable, then i-align yung ating pulley sa number 7 or sa pinakamaliit na sprocket, i-align natin gamit yung limit screw. Ayan. So once na naka-align na siya, hilahin si cable. Make sure na nasa pinakamababang ito yung ating shifter. Kung meron putol yung inyong cable, make sure na wala siyang nakalaylay na cable. Dapat maganda yung tension ng cable natin. Ayan, kung mapapansin nyo, maganda yung tension yan. No? Okay, hindi malubay, hindi malawlaw. And then, tsaka natin higpitan tong nut. Okay, so once na nahigpitan na si nut, itry kung mag-shift from 7 to 6. So, i-click ng isa yung ating shifter. Pag na-click na ng isa at hindi siya lumipat, okay, hindi siya lumipat, i-adjust sa barrel adjuster. Barrel adjuster lang ang magdadala nung pag-shift niya from one gear to another. So, pag napapunta na po doon sa pinakamataas, laking sprocket natin, which is yung sprocket number 1, pagdating doon sa shifter natin, ito. So, para hindi naman siya tumalon, doon sa susunod pa na wala ng sprocket, gagalawin naman natin or ilalock natin siya dito sa L limit screw or low speed limit screw. So kailangan mai-set natin na hindi na siya maikiklik. Okay? So wala na siyang click dito sa ating shifter. So in that way, maitotono natin ng tama yung ating rear derailleur. So ganoon din po yung procedure natin para doon sa front derailleur natin. Ilagay muna natin doon sa pinakamaliit na sprocket. Sa aking paraan, inilagay ko muna siya doon sa pinakamaliit na sprocket. Then niluwagan ko to para mailagay sa 0 setting yung ating cable at ilalagay din natin sa 0 setting itong ating shifter. So once na nakaset na siya, kunin ang tamang tension ng cable. Ayan. So nakatamang tension siya. So once na nakuha natin yung tamang tension, sigipan natin to. And then galawin natin si L limit and H limit screw. So dito wala siyang H limit at L limit screw. So wala siya dyan, wala siyang sign dito. So kayo na lang yung mag-check kung alin dito yung H limit at saka L limit, no? So once na nasa pinakamababa na siya, yan, dalhin nyo sa pinakamataas. Then pagka hindi pa rin siya umakyat dun sa pinakamataas na, so pwede nating i-adjust dito sa
barrel adjuster. Ayan. Merong adjuster tong aking front derailleur. So, pero sa akin, hindi ko na siya in-adjust kasi nga, nai-set ko na siya sa tamang cable tension at dito sa screw na to. So, trial and error lang din. Alright? So, I think hanggang dito na lamang po yung aking video at sana po minibag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!